Sa video na ito mga ka-dreamers, gagayak tayo ngayon papunta doon sa overview para kunin yung ating order na pana at saka antipara in Cebuano terminology para makakapanisid po tayo dito sa ilog malapit sa aming kubo-kubo. Magkakaroon tayo ng ulam sakali dahil sa summer season ngayon. Kaya samahan niyo ako sa paglalakbay na ito mga ka-dreamers. Let's go! Bit-bit ko yung aking sapatos mga ka-dreamers at nakapaalamang tayo. Yan. Dahil sa wala tayong cameraman, kailangan nating tumawid pa ng ilog. Nakahanda na tayo. Iiwan natin yung ating tsinelas sa tawid ng ilog. Saka tayo aakyat ng bundok. Ayan. Yun yung trail na naman. Sobrang init pa naman. Pero may jacket tayo. Ayan yung bundok na aakyatin natin mga ka-dreamers na may makapal na niyugan bago tayo makarating doon sa highway na pwede tayong sumakay ng habal-habal. Andito na tayo sa ilog mga ka-dreamers. Patawid. Yan, sobrang linaw. Kaya lang dahil sa sobrang tindi ng init ngayon, ang babaw na po talaga ng ilog natin ngayon. Yung tubig natin ay critical na. Yung ating mga isda rin dito, mga ilang araw na lang yung bibilangin dito ay talagang mahihirapan na yung ating isda kapag umabot pa yung init ng ilang buwan. Kaya pagpray natin sana darating na rin yung ulan sa hinarap. Sarap sana magtampisa pero di nga pala ako nakaligo dahil sa ang aga ko sarol. Nagpula pa rin kami ng kamote crops sa kabila ng tindi ng init mama dahil didiligan namin. Nabubuhay po siya. Kaya huwag po kayo magtaka. Sa lugar na ito ay nasagana. Ayan, nakatawid na tayo. So, magbibihis tayo dyan sa puno ng mga punong kahoy. Saka natin iiwan yung ating tsinelas. Gagayak na tayo paakyat. Tara! Ito na mga ka-dreamers. Magsasapatos na po tayo. Kasi medyo matarik po talaga yung bundok na aakyatin natin para safe po tayo. Dahil sa summer season ngayon, sobrang dulas po talaga ng daan. Yun yung mga natutuyong lupa at saka yung mga buhangin at bato. Yan. Yun yung mas delikado pa sa tag-ulan. Ganito dito sa probinsya mga ka-dreamers. Kailangan nating maging masinop at maingat para safe yung ating paglalakbay. O yung ating tsinelas, maghanap tayo ng lugar saan natin isasabit para doon natin kukunin mamaya. Ito na. Sasabit natin ngayon yung ating tsinelas dito sa puno ng langka. Ayan. Abot ko ba? Pwede rin dito na ilagay. Doon lang. Ayan yung ating tsinelas na iwan dyan para may magamit po tayo mamaya pag uwi natin. Patawid ng ilog. At ayan na yung aakyatin natin. Tarik na yan sa taas. Muli ko nabalikan tong lugar na ito mga ka-dreamers. During high school life. Dito kami dumadaan. Paakyat. Hanggang doon pa sa overview lakad. Dahil sa wala pang kalsada noon. At ang dala-dala namin noon ay kamuting kahoy. Dito nakalagay sa ulo. Pasan-pasan. Pangunahing pagkain namin doon sa school. Lingguhan kami kung umuwi noon. Kaya sobrang hirap. High school life. Ilang kilometer yung tinatawid namin. 5-6 bago makarating doon sa highway. Halos nakalahati na natin aakyat nitong bundok na ito mga ka-dreamers. Ayan, may kubo-kubo dyan sa likuran ko. So dito na mamahinga yung mga magsasaka rito kapag inabutan sila ng init at saka ulan. Medyo mahirap pero peaceful. Yan, yun yung hinahanap ko. Dahil sa matagal tayo sa Maynila na talagang sobrang ingay. Kasabay ng ingay na iyon
dumating naman sa ating buhay pagkatao yung prophetic dreams, visions. At ngayon, dito na natin siya gugulin yung panahon para may sa katuparan nating may record. Magawa natin ng video ng maibahagi sa pangkalahatan sa hinaharap. Dito, sa lugar na ito. Ito yung pinapangarap ko. Kahit na mahirap ang buhay dahil sa hindi pa tayo nakapagsimula talaga ng maayos. Ika nga makapag-penetrate para matugunan yung ating daily needs. Financial natin sa pang-araw-araw. Ayan yung ating camera ay nakatutok naman diyan sa baba, sa luwak kung saan tayo nagmumula. Tarik, di ba? Ayan na yung luwak mga kadreamers na Malakawa na sinasabi ko na aming munting sakahan. Sa may usok na yan ay paakyat din ng bundok yan. At sa baba niyan, yan tawid ng ilog sa luwak na iyan na Malakawa. Ayan na yung aming munting sakahan. Makikita ninyo dyan sa likuran ko yung ilog. Yung structure ng ilog ay napakaganda pagmasdan dito sa kabundukan. Mga kabundukan kasi magkabila ang bundok po to. Meron pa tayo dito sa kabila. Tanaw na natin yung daanan. Di makikita. Yan. Praise God. Napakagandang sakahan. Sa una na yan, yung kulay blue, yun na yung karagatan ng Liloy, Zamboanga del Norte. Andito na tayo mga kadreamers. Mayroon na tayong service, yung aking pamangkin. Ayan, yung pangalan mo? Ernesto. Ayan, anong pilido? Kanit. Ernesto Canet. At saka yung aking pinsan. So gagaya kami papunta doon sa ating inorderan ng antipara at saka pana. Kaya samahan nyo kami hanggang sa matapos ng video na to. Let's go! Dito sa probinsya, palala lang sa mga syudad ay kailangan po natin mag-helmet. Pero dito sa Mindanao, mari po tayong bumiyahe na walang helmet. Malaya po tayo dito. Kaya safe naman. So mag-ingat lang po tayo. Malapit na po tayo mga kadreamers sa area kung saan kukunin natin yung ating antipara at kapana. Kung mapapansin niyo yung paligid ng ating kalsada ay mga rubber tree. Ito yung pangunahing hanap buhay ng mga tao rito. Rubber tree at saka yuk. So medyo malayo yung pinuntahan namin magpinsan para makuha yung ating gamit para makapanisid tayo sa hinaharap. Andito na tayo mga kadreamers sa lokasyon kung saan natin pinagawa yung ating gadget para sa pangingisda sa ilog. Ayan sa taas na yan. Bumaba ko dito kaunti dahil sa ayan, yung ilog mga kadreamers karugtong mula doon sa aming munting sakahan. Ito yung ilog paakyat doon naman sa kabukira na yan, papunta doon sa mga kabundukan na yan, yung pinakadulong-dulo ng ilog na to. Abangan nyo po yung ating mga videos mga kadreamers kung pala rin dahil sa pinaplano namin dito magpinsa na dadayo rito. Hindi naman kalayuan sa aming munting sakahan na mangingisda. Pero ang pinakapaghahandaan ko talaga dito, pinagdasal ko na makabili po tayo ng drone shot camera nang makuha na natin ng drone yung daloy ng ilog, yung structure ng ilog na ito na napakaganda. Tapos dito sa Barangay Kalukap sa unahan na yan, merong dalawang ilog dyan na nagkakaroon ng letter B as in victory, kung saan doon ako isinilang. Napakagandang view na lugar. Pero kung mapapansin nyo dito sa lugar na ito mga kadreamers, ayan, kakaunti yung nagkakaroon ng sakahan dito dahil sa nauna na silang nagpunla rito ng mga rubber tree. Kaya dito na lang sa gilid-gilid na to, yan yung mga manakanakang sakahan. Praise God! Napakagandang lugar! Sa kamila ng tindi ng init ay di po tayo napapagod pagmasdan yung mga view sa lugar na ito. Kaya darating yung panahon, abangan nyo po after natin magpunla ng mga crops sa ating munting sakahan ay
gagala po tayo rito. Babahagi ko sa inyo yung kagandahan ng lugar dito sa Zamboanga del Norte. Pero teka, pupunta na muna natin yung ating pinagawang antipara at saka pana ng maisukat natin. Pero kulang yung aking perang pambayad. Utangin natin yung kakulangan. Dito na tayo mga ka-dreamers sa may-ari ng shop kung saan gumagawa ng ganito, yung pana. Tapos yung antipara, ito yon para makapanisid tayo. Panoorin natin yung pamaraan na ginagawa niya mga ka-dreamers yan. Manual. Ganun pala magbutas ng mga aluminum sa mga sinaunang panahon, no? Nagagamit pa rin. Ito, kakaiba. So, yung binubutasan niya mga ka-dreamers, kasalukuyang binubutasan niya ngayon ay ito. Yung trigger. Ika nga, kung sa armas o sa pistol, yan, meron tayong trigger. Ito naman yung sa pana ay, ito yung gagamitin natin. Ito yung pipindutin natin. So, yan yung binubutasan niya. Kutsara. Kasi mas matibay. Pero teka, meron pa akong ibang lumang kagamitan na naabutan ko nung aking kabataan na talagang pinanabikan ko. Gusto kong balikan ito. Gilingan ng mais. Siya. Biling tayo. Kailang kaliwa. Kalawiti itong gilingan ng mais ito. Yan, maglalagay tayo ng mais. Tapos gigilingin natin. Ako yung bisita rito na makulit. Yan na. Dandahan ang pumapatak yung mais kung makikita ninyo. Sa baba. So dito sa probinsya, bago tayo makapagsaing ay dadaan muna tayo dito. Gigiling tayo ng mais dito. So sa part niya, sa gitna ay kasalukuyang dinudurog niya. Tapos yung sa may gilid na, yun yung ilalabas niya na maaari na po nating isaing. Tutuloy natin i-shoot. Yan. Kaya share po natin yung ating videos para bahagi ko sa inyo yung mga lumang kagamitan na pamumuhay ng mga tao dito sa Zamboanga del Norte mga ka-dreamers. Hanapan po natin ang paraan yan para may share sa inyo. At dito nga tayo pinalad. Kaya, salamat sa Diyos. Nahalo talaga ko dito kasi sa kabataan ko dito kami talaga nag-overtime ng aking kapatid para magkaroon kami ng baon kinabukasan. Dito. Ang bigat nito, lalo na pag yung bato. Yari sa bato. At yung ating antipara at saka yung ating pana, yung ating lagaraw, napangyari na itong araw na ito. Ayan, yung kasama yung aking pinsan. Saka ito. Pamangkin na ba? Di ko alam, pero member pa rin ng family. Kaya, share po natin yung ating mga video. Sa mga baguhan po dyan ay, tulungan nyo po ako. Subscribe and follow sa aking mga page at saka channel. Share po natin. Comment po kayo sa aking mga videos tungkol sa local farmers update and reality scene. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless.